Ang storyang ito ay pinamagatang Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 10 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Pagising ko, napansin kong mahimbing ang tulog ni Ben. Kaya bumangon na ako para maligo. Pero syempre, i-good morning kiss ko muna siya. Sasamantalahin ko habang natutulog. Naghanda na ako at lumabas para i-check kung meron na bang almusal. Para pagising ni Ben, kakain na lang kami. Pagpasok ko sa kwarto, saktong nakamulat na si Ben. Hi buds! Good morning! Ang sarap palang makita yung mahal mong bagong gising, no? Sana laging ganito. Iba kasi sa pakiramdam eh. Yung matagal mong gustong makasama pero ngayon, nakasama ko na. At nandito pa nga sa bahay ko. Siguro, ito na nga yung panahon para makabawi ako sa taong to. Ngayon ko ipaparamdam sa kanya yung pagmamahal kong dapat ay noon ko pa ginawa. Mabait si Lord kasi binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon para maiparamdam ko kay Ben kung gaano ko siya kamahal. Salamat po, Lord. Ben, bangon na buds. Tapos, maligo ka na. Gusto mo sabay tayo? Kahit naligo na ako, sasabayan pa rin kita. Good morning, Luke. Pero ayoko kitang kasabay maligo. Baka kung anong gawin mo sa akin eh. Gasain mo pa ako. Hala, kaya pala. Sino kaya yung unang naggahasa nung una? Sino? Pagbangon ni Ben, nagtungo na siya sa CR tapos sabay lock ng pinto. Ben? Wait lang buds. Pakibuksan muna. Naiwan ko kasi yung cellphone ko sa CR eh. Tatawag sa akin si tita ko sa Subic. Pagkakasabi ko habang nasa labas ang pintuan at kumakatok. Tapos, bigla niyang tinanggal yung lock ng CR. Pero bago ako pumasok, nagtanggal na ako ng damit at short. Sana makaisa. Pagpasok ko ay nagulat siya kasi nakita niya akong hubad-hubad. Sus, para-paraan. Sinasabi ko ni, wala akong tiwala sa sinasabi mo, Luke. Wala naman ako nakikitang cellphone dito eh. Sus ka din. Wala ka na nga nakitang cellphone dito sa loob. Eh bakit mo binuksan? Alam mo, style mo din eh, no? Baka gusto mo din talaga, Ben. Sabay na kami nag-shower. Kinuha ko ng sabon at nagpresentang sabunin ng katawan niya. Buti, hindi naman pumalag. Ben, naaalala mo pa ba yung dating inaalagaan kita? Pinunasan ko din yung buong katawan mo nun. Kasi ang init-init mo eh. Tapos, ako yung nagtanggal ng mga suot mo. Pero alam mo, hindi ko na-expect na may lahi ka palang ahas. Ha? Ahas? Bakit? Ahas? Nanunuklaw. Sabay tawa namin. Hindi na niya maitago yung kilig at ngiti sa mga mata niya. Kaya ayun, nakascore ako. Sobrang sarap sa pakiramdam nun. Kasi habang ginagawa namin yun, alam mong may passion, may pagmamahal. Tapos, sinamahan pa ng pagkasabik. Kaya ayun, ang daming lumabas. Pagkatapos namin, siya naman yung nagsabon ng katawan ko. Luke, akin yung sabon. At ikaw naman yung sasabunin ko. Pasalamat ka at nakuha mo yung gusto mo.
Sabihin mo na lang na kapalit yun ng pagtulog ko dito. Para huwag mong isipin na ginawa ko yun kasi gusto ko. Gaya ng sabi ko sa'yo kagabi, kung talagang mahal mo ako, iparamdam mo yun sa akin. Ngayon pa nga lang, Ben, pinaparamdam ko na sa'yo eh. Tignan mo nga yung alaga mo. Ang tigas-tigas pa din, oh. Gusto mo ba ng round 2? Sira! Sige, okay na yung sabon sa katawan mo. Magbanlaw ka na. Baka pasukin pa tayo dito nila tito. Hanggang sa natapos na kami at sabay kami nag-breakfast. Habang nag-aalmusal kami, inintroduce ko siya personally. Though, kilala naman nila si Ben. Kasi nakakwento ko naman sa kanila si Ben. Kaya hindi naman na iba si Ben sa kanila. Maganda ang pakikitungo ng mga magulang ko kay Ben. Hindi naman masyadong halata na gusto nila si Ben. Kasi most of the time, si Ben yung tinatanong nila kung anong gustong ulam nito. Sa tanghali, tapos sa hapunan. Sinamantala ko yung pagkakataon habang kasama ko siya. Kaya nagaya ako sa kanya na mamasyal. Dinala ko siya sa Grand Canyon. Pumunta kami sa MOA. Gumimi kami sa BGC. Pumunta pa kami sa Luneta Park. Sa Manila Zoo. At kung saan-saan pa. Isang buwan puro saya at lambingan. Pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko na naging kaibigan na rin niya. Naglalaro kami ng basketball. At binilhan ko siya ng jersey ni Thompson ng GSW. Habang magkatabi kami ni Ben ay nagkukwentuhan at naglalambingan kami. Buds, kamusta ka rito sa bahay? Kamusta sila papa at yung mga kaibigan ko rito? Tsaka, kamusta yung mga lugar na pinuntahan natin? Nagustuhan mo ba? Oo naman, Buds. Magtatagal ba ako ng isang buwan dito kung hindi ko nagustuhan? Di ba nga sabi ko sa'yo, 2 araw lang ako pero na-extend. Salamat, Buds, ha? Kasi pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako sa'yo. Pinaramdam mo sa akin na walang pag-aalinlangan na mahal mo ako. Kasi sa totoo lang, yun lang naman yung gusto ko maramdaman sa'yo eh. Yung hindi ka mahihiya at magpakatotoo ka sa sarili mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Ipaglaban mo yung taong mahal mo. Oo naman, Ben. I learned my lesson. Kaya nga ako bumabawi sa'yo, di ba? Kung ano man yung mga bagay na ginawa ko para sa'yo nitong magkasama tayo, deserve mo yun. Lalo na to. Anong lalo na to? Lalo na to, oh. Pinakita ko sa kanya yung kamao ko. Oh, anong meron dyan sa kamao mo, Luke? Susuntukin mo ko? Hindi. Lalo na nga itong nasa loob ng kamao ko. Sabay bukas ko ng kamao ko at nilabas ko yung singsing na binili ko na hindi niya alam. Ha? Para saan yan, Luke? Na medyo may ngiti sa kanyang labit mga mata. Para sa taong mahal ko. Ben, would you be my forever? I love you. Maluha-luha ako nakatingin sa kanyang mga mata. Ha? Tinatanong pa ba yan, Luke? Ang tagal ko nang inaantay ng pagkakataon na to, Buds. Salamat. Sabay patak ng luha sa kanyang mga mata. I love you more. My forever, Buds. Tugon ni Ben noon. So, it's official. February 14, 2017. 12:30 na madaling araw. Mag-boyfriend na tayo. Yes, Buds. Ang saya-saya ko, Luke. I love you so much. Sabay halik niya sa akin ng sobrang sarap. Hanggang sa nauwi sa, alam niyo na,
Actually, naka 2 rounds kami nun. Sa sobrang tuwa ata naibigay din niya sa akin yung sarili niya. Masayang masaya kaming dalawa. Kasi, official na kami na. Ginawa namin yun na hindi iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Kaming dalawa lang na parang kaming dalawa lang yung tao sa mundo. Pagkatapos nun, nagpahinga kami ng yakap-yakap ang isa't isa. Hanggang sa kinabukasan, "Good morning, mahal." Pagbati ko sa kanya nun. Ay, good morning din, mahal. Oo, mahal. Kasi, mahal na mahal kita. Kaya, mahal na ang tawag ko sa'yo, ha? Pag tayong dalawa lang, syempre. Kasi, hindi naman pwedeng kahit sa ibang tao, lalo na kina Papa. Kasi, hindi pa tayo legal eh. Okay lang, mahal. Naiintindihan ko naman yun. Pagsang-ayon ni Ben. Sige na. Bumangon ka na. Maligo na tayo. Tapos, make love sa CR. Pag-aaya ko sa kanya nun. Ay nako, Luke. Inaraw-araw mo na ako ah. Ang sakit pa nga din ng ano ko eh. Baka naman dahil sa binigay ko na sa'yo ito eh. Araw-arawin mo na yung pagpasok mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Ben. Hindi naman kita araw-arawin eh. Every other day lang. Ewan ko sa'yo. Loko-loko ka talaga, Luke. Tara na, mahal. Maligo na tayo. Pag-aaya ko kay Ben nun. Hanggang sa kinagabihan ay nag-date kami. Dahil araw din yun ng mga puso na naging official kami. Oo, anniversary namin ay February 14. Araw ng mga puso sa aming pusong nagmamahalan. Tumagal pa sa amin si Ben. Okay naman sila Papa kay Ben eh. Kasi nakikita naman nilang masaya kami. Naging anak-anakan na rin nila si Ben. Dahil sa wala akong kapatid at nag-iisa lang ako. Kaya pinagbigyan ako ng parents ko na magstay si Ben kung kailan niya gusto. Open siya sa bahay kasi parang anak na rin nila si Ben eh. Masaya kami nagsasama at puno ng pagmamahalan. Nagsimula ulit kami ng maayos at masaya hanggang sa naging official na mag-boyfriend na kami. Masasayang karanasan at ala-ala ang babaunin namin pagbalik ng Subic. Alright, wala akong masabi kung hindi maraming salamat Luke sa pag-share ng story mo. Para sa akin, ito na yata yung pinaka-nakakakilig na episode sa story mo. Grabe no, sana all. Alam mo, konting-konti na lang talaga pipikit na ako sa inggit eh. Joke lang. Pero, alam mo, masaya ako para sa inyong dalawa ni Ben. Alam nyo guys, sa tuwing nakakabasa o nakakarinig ako ng gantong uri ng story, pakiramdam ko, 18 years old ulit ako nang dahil sa kilig. And, kung meron kayong stories na gustong i-share, kahit hindi siya about love, pwedeng about your personal life, yung tipong kapupulutan ng aral ng ibang mga tagapakinig natin, email nyo lang yan sa email address natin sa iambrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.